So kapag ganito, yung gagawin is pagkasamahin mo lang yung may variable x muna. So galing sa given, kakaroon ka ng y equals 9x squared minus 12x. Then yung k, labas mo yan. Distansyahan natin muna. Yan. Basta pagkasamahin mo lang yung yung itong dalawa. Parang ganun lang. Then ngayon, pag iaano mo na siya, dapat itong x squared mo is isolated, like pa-factor out mo yung 9, yung coefficient niya. Lalabas mo yan. Ganyan siya. Kasi 9 times x squared is 9x squared ba rin, diba? Then ito, yung 12, pwede mo lang yung i-copy muna. Then syempre, para bumalik to sa 12, kasi ito pag multiply mo tong 9 tsaka 12, 9 times 12, lalaki yung numbers niya, no? So para bumalik sa 12 pa rin, kung ano yung nakalagay dito na number, i-divide mo siya doon. Then plus blank dito. Tapos yung plus 8 natin. Para bumalik tong part na to. Kunyari, pero kung simplified sila, kunyari, lahat kasi minsan may mga terms na pwede mo siyang simplify lahat sabay-sabay. Ito kasi hindi mo to ma-divide sa 3, di ba? Yung 8. Hindi mo rin to ma-divide sa 2. Ito pwede sa 2 tsaka sa 4. Pero sa case na pwede mo silang i-divide parehas lahat-lahat, gagawin mo yun. Anyways, balik tayo dito. So remember, meron tayong ginagamit sa pag-completing the square, di ba, na b over 2 equals yung blank square, parenthesis squared equals yung blank, di ba? So yung b natin, that is yung negative 12 over 9, wherein pwede natin siya i-simplify as negative 4/3 divisible by 3. Ngayon, kung yung b natin is negative 4/3, pag nilagay natin siya dito, magkakaroon siya ng negative 4/3 over 2 pa. Kasi yung b nga natin over 2, di ba? So ngayon, pag sinimplify naman natin to, eto, multiply mo lang. Di ba sabi ko kanina, kapag meron kang whole number, gawin mo ng 1. Pag magka-cross multiply ka, pag ganito yung format ng fraction. So magkakaroon tayo dun ng 4. Tapos itong multiply mo, magiging 6. So magiging 2/3. Ibig sabihin, ito magiging 2/3 na siya. Sa part pa lang na ito guys, na ito, itong b over 2 natin. Pero dahil negative yun, dapat ito negative din. So ngayon, dahil negative 2 over 3 siya na naka-squared, ibig sabihin naman yan is magkakaroon ka ng negative 2 over 3 mo. Kapag ganito yung format, i-multiply mo naman yung negative 2 mo twice. Ganoon din yung 3 mo twice. So yung negative 2 times negative 2 magiging 9. 4 pala. Then ito magiging 9. Ito na siya. Multitask. Yan. So ganyan siya tsura niya. So dahil meron tayo dito 4 over 9, lagay natin siya dito 4 over 9. And then ngayon meron tayo ditong 8. So para, dahil nagdagdag tayo dito ng 4 over 9, sa part ng 8, para makancel tong 4 over 9, mag-minus tayo ng 4 over 9 din. Pero remember guys, itong form na to is naka-multiply siya dito. Kasi naka-factor out nga to eh. So ibig sabihin ito, i-multiply rin natin siya dito. So dahil may 9 siya doon, multiply mo rin to sa 9. Ba yan? Ba't parang maling solution kanina? Anyways, sinimplify kasi natin. Langan dyan. So yun, so galing dito, factor out na natin. So galing na dito guys. So magkakaroon tayo ng y equals, copy lang natin yung 9. Then kung ano yung nakalagay dito sa may parenthesis natin, ito, yun yung maging partner ng x. So magkakaroon ka ng x minus 2/3. Squared mo lang. Then para naman sa constant, di ba meron tayong 8 minus 4 over 9 times 9. So copy lang muna natin.
8 minus 4 over 9 times 9. Wherein ito makakancel to eh. Ba divisible sila by 9. So makakancel yun. So magkakaroon ka ng y equals 9. Tapos x minus 2/3 na naka-squared. Then magkakaroon ka ng plus 8 minus 4. Wherein yung 8 minus 4 is magiging 4 yun. So yung vertex form niya is magiging 9 times x minus 2/3 squared plus 4. Ito yung magiging sagot. Same siya dito kanina na ginawa natin. Kaya lang ito kasi mahaba eh. Kasi hindi ko siya sinimplify. Pero parehas lang yung kakalabasan. Hindi ko alam kung naintindihan nyo. Pero ganun siya ginagawa. If nahihirapan kayo sa pag vertex form, marami akong video dyan sa YT.